Paano kapag ano, nakatambay? Paano? Kumaga nag-aabang. Saga dyan, sa hallway. Eto mga kalapatids, ang ating day 2. So, hindi na natin naabutan si Sir Peps na gumawa. Gawa ng nakatulog tayo ng hanggang alas 4. Yan. So, nangyari mga kalapatids, napuwi tayo kagabi. Kasi nagbasketing kami ng ibon. Tapos, ako pa yung ako yung nagbitaw. So, medyo malayo yun mga kalapatids sa daan. Pero malapit lang sa liliparan ng ibon. So, nag-update si Sir Peps kanina. Hindi ko na naabutan. Ito na, gawa na niya ng pinto. Tapos nalagyan na rin niya ng mga brace. Makakapitan ng liso. May liso na rin tayo nabili, nandun sa baba. Ayun. Dito nalagyan na rin niya. Ayan o. So itong side dito, liso to. Tapos sa harapan, liso din. Tapos sa baba, may ventilation tayo. Ayan, pinalagyan natin ng 1 feet na labasan ng hangin, which is steel matting lang nilagay natin para matibay kasi ulan araw yan. So much better kung mas matibay yung baba na part dito sa flooring. Tapos dito ang lalagay natin mga kalapatid is yung parang nandun sa flyer slope ko, yung mga paleta na dito sa harapan na part. Ayan, kaya may awang to. Papatayuan natin yun ng mga kahoy na ganun. Yan. Ang dagdag ventilation mga kalapatid para hindi naman ganun kainit. Dito rin sa kabila na side. Ayan, dito sa gilid. Lalagyan din natin yan ng kahoy. Tapos pagka may kahoy ng ganon, pwedeng lagyan ng yung nasasara, nakokontrol yung hangin. Tapos may bubong na. Ayan. Good thing, kahit na umulan, makakapaggawa na kami ni Sir Peps dito. Hindi na aberya. Ayan. Dinugsong lang yan dito mga kalapatid sa sa dating bubong. Ito yung luma kong bubong. Tapos dinugsong lang namin dito. So ginamit natin dito is long span din na kulay blue. Ayan. Mali ito kabila. Ayan. So long span din ginamit namin dyan para matibay talaga. Ayan. So kulang lang ng text screw. Hindi pa tapos text screwhan. Tapos yung natin, anong tawag sa ganito? Grills? Ayan. Ito yung hallway natin. So nilagyan pa ng design ni Sir Peps. Ayan. Bulit pa yung isang tubular. Yung tubular na uno. Yung uno. Yan. Ang gagawin natin dito sa grills natin para medyo maporma sa chicks. Sa bisita. Papatayuan natin ng mga paganyan yan. Ayan o. Siguro mga 5 inches ang layo. Bawat yan, nakatayong ganyan. Ayan, para maganda tingnan mga kalapat. Saka natin pipinturahan, nakaganda yan. So, yun yung mga nangyari dito. Tapos ito, may pinto. Nabubungan na. So, okay naman mga kalapatid. So far, so good. So, bukas magkakabit kami ng liso. Kagat ko si Sir Peps. Kaso di natin siya naabutan dito. Nakauwi na. So, bukas magkakabit na kami ng liso. Tapos, pagkatas ng liso, pinto, sliding. Tapos, mga box birds na yan. Makakapag-breed na tayo. Kaya sa mga nag-aabang ng mga ibon na pinaproject natin dyan sa baba, mas mabilis na natin mapuproduce. Kasi, gagawin nating colony breeding. So siguro yung baba na part ang mga pang foster parents, tapos dito sa taas yung mga breeder natin talaga. Ayan, pero colony type. Ayan, akit tayo dito sa taas. Ayan, may mga ibon pa tayo naka-viewing dito. Ayan. Sa susunod na video, papasilip ko sa inyo yan kung saan galing yung mga ibon na yan. Ayan. Hindi ako may-ari niya mga kalapatids. Ang may-ari niya mga taga Rizal. Ililipad natin dito sa loft. Marami mga 10 ata. May pula pa rin isa doon. Ayun o. Ayun. May kulay pula pa doon. Ayun. Nakikita nyo mga kalapatid. Ayun. Ang ganda nyan. Blurred pala. Ayun. Nasa taas na yun. Nakasilip. Yan. Mga palipad sa atin ng mga tropa. So ito na mga kalapatid. Yung bubong. Kaya tayo sa taas. Check natin. Ayan. Di na makailang ngayon. Natapakan. Gawa ng meron ng Ayan o. Oops. Oops. Ayan, di na makailang tapakan ngayon kapag meron ng long span. Ayan, pare-pares na kulay blue. Blue rin dito, blue rin dito. Ito nga lang is kupas na. Sa tagal na ng panahon, ilang taon na to mga kalapatids nung ginawa namin tong loft na to. So, nagkalawang na siya. Gagawin natin dyan para mas tumibay. Paprimeran natin. Tatanggalin yung rust, primeran. Tapos, pipinturahan ng blue. Yung kaparehas na to. Para maganda tingnan. Para dito sa taas, blue lang yung makikita ng ibon. So isang magandang landmark din yan. Pag nasa taas pa sila, pag nakita nila yung bubong nila na kulay blue, goods na.
Ito, bukas ang magiging day 3 natin. Pag ganito na Sir Pepong. Buong maghapon bukas gagawa kami. So, mas makikita na natin yung mukha nito bukas kapag may liso na. Tapos may mga grills na to. So, bukas para bibitinin muna kayo para ma-excite. Ayan, pasok tayo dito. Ayan, kasi hindi pa yung pan. So, di pa tayo nakapaglinis. Pasensya na po. Medyo makalat. Unahan ko na kayo. Ayan, kita niyo yung flooring. Sabog-sabog yung mga patuka. Gawa ng kagigising lang po natin. Napagod tayo. Saka napuyat. So, may bad news pa akong isa. Yung isang anak nito, ang ating John Arden na Golden Eye, na dedo. Ko alam kung bakit. So, heat stroke siguro. Gawa siguro ng kulub na kulub tong ating itong ating breederan. Kaya kasi meron siyang mga fiber na transparent. So, nilagyan ko kasi yan para kako hindi aampias yung tubig at the same time makapasok pa rin yung hangin. Ito kasing side na to, buo yan, sarado. So siguro ang kailangan natin gawin dito, mag-extend ng yero, tapos hatiin natin sa gitna, yung ibabaw steel matting para may ventilation pa rin sila napapasok. Pero yun pa lang naman yung natin, yun pa lang yun naman yung namatay, isa pa lang. Hindi ko alam talaga ano nangyari, healthy naman sila, maganda naman yung katawan, ala naman sakit. So bigla lang namatay, baka na heat stroke. Pero okay naman so far, mga katawan ng mga ibon, healthy naman. So ito na po yung mga update na rin sa mga nag-avail sa atin ng mga young bird. Ayan. Ito, malalaki na to. Ito, nasingsingan ko na to. Ito sa stitch natin, ayan. Malalaki na rin, ilang araw na lang to, i-harvest ko na, yung iba tumutuka na Katulad nito mga to, ayan. Ito mga to, na to, tumutuka na. Makain na yan. Ito, may isa pa tayo dito. Tapos dito dalawa. Itong off colors natin. Ang ganda na itong isa na to, kulay puti. Tapos ang buntot niya kulay blue, parang blue bar. Naalala ko tuloy si whitetail, checkered si whitetail, tapos puti ang buntot. Ito naman baliktad, puti yung kanyang buong katawan, tapos yung buntot niya kulay blue. Ayan, still available itong dalawa na to. Ito isa maganda, nakuha niya sa tatay yung kulay, pencil na parang saddle. Ayun, ganun ang kulay sa tatay, yan Ganyan ang kalalabasan niya paglaki, ganito. Tapos, good thing, ito, mangingitlog na ulit. Yung ating silver eye, John Arden Michael Bujic. Ayan, back to back yan, mga kalapatids na John Arden Michael Bujic. Yung itlog niya nakapaposter na, pinoster natin dun sa Japan Alphonse natin na parisan. Tapos, ito, nangitlog na rin to, yung parang magiging second clutch nila, pero umuupo-upo na ulit. Ito naman, pinaposter natin dito, mga kalapatids, ayan. Dito dito yung itlog niyan kasi magaling bumuhay ito So para mas mabilis yung production natin ng mga Michael John na Arden Bujic natin. Ayan, pasensya na po madumi, bukas pa makapaglinis. Wala sa schedule natin ngayon maglinis. Tapos ito, pinaka-poster din. Etong natin, Germain Imbrek. Ayan, napakaganda nung kak natin Ang ganda rin ng niya, ng history ng nilipad. Ito naman yung ating mga imbrek. Ayan. Wala na yung itlog nila, tinanggal ko na kasi nilipat ko na dito. Kasi doon ako nagbabase kung magaling magsubo yung ina kayo, magaling mag-alaga, magagandang bulas yung anak. So far, ito yung mga talagang sobrang gagandang So dito ko sinalang, dito ko pinalit yung itlog. Yan, dito naka-poster yan. Yung itlog ng mga pula natin. Yan. Tapos, ito pa yung ating mga Alphonse na puro. Yan. Sa taas, meron pa tayo dyan. Ayun. Ito, hindi ko alam kung tingnan natin sa record. Itong Japan natin, kung pinaposteran ko to dati ng Beckart. Gawa ng parehas silang checkered. Hindi nila anak to. Alam ko hindi nila anak to. Baka ito is na baka pinaposter ko to siguro. Kung hindi sa US bird, yun lang naman doon lang naman. Pero feeling ko may puti kasi Baka US bird to Ayan, meron pa naman nagpa-reserve ng lahi nito. Ayan, by second class na lang siguro. Papaposter na lang natin yan or malapit na kasi magpisayan So, na lang natin, bubuhayin na lang natin sila maglilimlim. Pinaposter ko to, siguro. So, meron pa tayo dito sa Japan. Japan Alasingsing. Sa mga nagtatanong po saan galing yung Japan natin, kay paring Ben Season ng Mabalacat, Pampanga.
pero dialect Galang Brothers din yan. Tapos yung ating mga SBR, Stop Bandrit. Meron na po tayo ditong produce, kulay pula yan. Mukha lang hindi kasi nga wala pang balahibo, pero kulay pula yan. Shoutout din sa nagpa-reserve nito. So ito yung ating mga SBR. So yun yung update dito sa breeding natin. Na nakukulangan pa ako sa breeding, kaya nag-extend tayo sa taas. Pag kulang pa rin, extend pa rin tayo sa taas. Extend na lang, extend. Hanggat may pera, pag wala ng pera, wala nang pampa-extend. Ayan. So okay naman, magpapatuka na tayo. Yun yung day 2 sa taas, update. Tapos update na rin dito sa ating mga breeders, mga breeders natin na nakasala ngayon. So just to make sure lang na healthy yung mga ibon na kukunin sa atin ng mga nagtiwala, lalo na sa mga pang-entry sa Alegre OLR or pang-FPR. So that's it for today mga kalabas. Maraming salamat. Ang dami kong gagawin, magpapatuka, maglilinis, basta matrabaho talaga pag may ganito ang loop, tapos ganito kadami. So maraming salamat po. Abangan nyo day 3 bukas, sama natin Sir Peps ulit. Maraming tayong schedule bukas, so makakapagawa tayo full time, kaya hopefully bukas makita natin yung talagang ano na, yung kulong na. Maraming salamat. Ingat.